morning. Ayan, magbenta na naman tayo. Yung ano ko, yung mangga na nabibili ko, ganito. Yung isang ganito, ano lang to eh, 25 pesos. Kasi mura lang sa amin dito, sa Mindanao. So, sa 25 pesos na yan, ilalagay ko siya sa cup. Yung isang ganito naman, ito paubos lang. Yung isang ganito naman nasa 23 lang ata or 24 pesos. Tapos 50 pieces na siya. Tapos isang ganito naman may ano yan, yung para nakabundle lang. 22 pesos naman yung nakabundle lang. Nasa 6 na ganito tali lahat. So ano mo lang siya, i-cut mo lang siya na parang paganto. Tapos ilalagay mo yung mangga, i-cut mo yung mangga na parang cubes, ganyan. Tapos ilagay mo dito, di ba? Ito, maano to siya sa mga estudyante, lalo na pagpasukan, ganun. So, dito naman sa amin, mabenta siya kahit linggo. Kasi nga yung mga bata, pag naglalaro-laro sa labas, ganun. So, naiinganyo sila bumili kasi naka-cup na siya. Dati, yung nilalagay ko, yung ano, yung nasa yung cellophane na maliit. Kaso nga lang, sa kakaganon-ganon nila, di ba na nabubutas. So, while eto naman yung nakakap, parang mas comfortable sila na dalhin siya. Tapos kahit naglalaro sila, nagkwentuhan sa labas, so kakain sila ng mangga. So, parang comfortable sila. So, kaya ginanito ko na. So, 5 piso sa ganito. Tapos, syempre may suka na rin siya, toyo. So, ayan. Sa ano naman guys, sa pagtitinda, hindi naman siya necessary na talagang maano mo na hindi naman siya kailangan na i-mahal mo yung ano, yung benta mo. Kasi kahit naman sa murang halaga na ibebenta mo siya, tapos lagi-lagi naman sila bumibili sa'yo, umiikot yung mas mabilis umikot yung puhunan, yung ano, kung baga yung ginansya ba, inana. So, hindi na natin kailangan na taasan talaga yung presyo dahil mataas na yung bilihin ngayon. Syempre, nakakaawa din yung mga bata, di ba? Na minsan, tayo mga magulang, hindi naman natin binibigyan ng malalaking pera yung mga anak natin. So, may mga gusto silang bilhin, tapos lahat ng bilihin sa tindahan, mahal na. So, may mga items ka talaga na ibababa mo para kahit papano ma-afford naman yung mga bata na walang sapat na pera na bumili ng mga mamahaling pagkain sa labas. So, ayan, para mas nakakatulong tayo, diba? Sa pagbebenta namin kasi, hindi naman kailangan na malaki talaga lagi yung kita mo, yung goal mo talaga is pang malakihan talaga lagi yung kita. Hindi naman sa ganun kasi at the same time, kailangan mo rin na i-ano mo yung mga customer mo na afford nila, at the same time kumikita ka rin, tapos nakakatulong ka rin sa kanila kasi sa hirap nga ng buhay, hindi naman kailangan na tayo lang yung kikita. Syempre kailangan din nila ma-afford yung ino-offer mo sa kanila na binibenta mo. So, nakakatulong ka na kumita ka pa. So, yun na nga yung sinasabi ko lagi. Yun talaga yung goal ko pag nagtitinda ako. Kikita ako ng ano, yung sapat lang. Tapos at the same time, nakakatulong ako sa kanila kasi nga na-afford nila yung mga nabibenta ko. So, ayan. So, ilagay na natin to sa labas. Okay. Ilagay na natin ito sa labas, guys. Sa tabing kalsada kasi ba. Yan, may lutong ulam din si ate. Yan. Gulay din po akong binibenta. Yan yung hotdog, 12 lang yan. Tapos may ketchup na siya. Yan yung sa mga ano ko. Ayun, toyo, 15 lang yan. Ayan. So sa mga gulay-gulay ko, 10 lang talaga siya. Ano na siya.
Minsan nga inaano ko, sabi, bakit sobrang mura po yung tinitinda ko? Hindi naman lahat ng mamimili maubos nila yung isang serving. So yung inaano ko, yung sakto lang for 1 to 2 person yung kakain, pero 10 lang yung inaano ko, ino-offer ko. Yung iba naman sa kabilang tindahan, 20 to 25 pesos per serving sila. Pero hindi din gaano kadami. Parang sakto-sakto lang din parang para sa akin. Tapos kumbaga yung iba kasi na mga estudyante na nag boarding house lang diyan sa tapat namin, syempre kailangan kasya lang din sa kanila. So sa 20 to 25 pesos parang mabibigatan na sila. So sa akin kasi sinasampu-sampu ko siya para kahit papano afford nila, and then nakakapili sila ng mga iba't ibang ulam. So pasampu-sampu. So sa 20 pesos nila may dalawang putahe na sila na ulam, 'di ba? So ayun na, may strawberry. So ayan. Kaya yung iba nagtatanong kung bakit sobrang mura po yung mga binibenta. Kasi may mga suki-suki tayo sa palengke, 'di ba? So, syempre kakaibiganin natin yung mga suki natin na nasa palengke. Yung mga supplier ng mga gulay, kakaibigan natin syempre yung mga nagbebenta doon. So, yung ganto sa iba binibigay nila to yung nakapak na 20 to 25 per ganto. Pero sa akin binibigay lang nila ng 15. So minsan na binibigay nila sa akin ng 10. So ilang pack na yung pag naluto na to, 'di ba? So ilang pack na yung ko. So may kita pa rin kahit papaano kasi binibigay sa akin ng mas mura doon sa palengke kasi nakikipagkaibigan ako. Nakikipagkaibigan ako doon. So, yun. So, syempre, ganun talaga sa business. Kailangan natin magkikipagkaibigan sa mga katulad din natin na nagtitinda. So, yan. Sa'yo mo, Day? Ilang pansit, 10? 10. Pansit? Isa daw, 10. Ito na. Untat ba mo? Ito pa. Ulat. Kanira? Kanila, Day? 12. Asa ko pili ani be. Init para ba kayo? Pagpila na, Day. Sa dili de kanong talong. Malay. Nakana na pili sa dayo. Ilang tanong? 22. Ayun na. Gabi? Wala ko nagpan. Duty gabi. So, yun lang guys. Sensya na may bumili. So, yun lang guys. Hindi na talaga ako nag-edit kasi wala na akong time mag-edit. Tsaka, marami tayong ginagawa sa araw-araw. So, ang akin lang, ayun lang, ma-share ko lang din to inspire naman other nanay na katulad ko na talaga naghahanap tayo ng mga extra income. Huwag tayo mawala ng pag-asa na minsan. May isip natin bakit yung mga nagtitinda katulad ko, minsan talaga matumal. Pero pag gusto mo talaga yung ginagawa mo, kahit matumal yan, kahit minsan mahina yung benta natin, ganun. So, huwag tayo mawala ng pag-asa kasi meron talagang time na talagang malakas, meron ding time na matumal, ganun. So, kapag hilig mo naman yung ginagawa mo sa araw-araw, at least kahit paano, diba, may puwapasok pa rin kahit paano na konti na pera. Ayun. So, nakakatulong din tayo sa pamilya.
sa inaano naman natin ngayon, yung mga estudyante natin, di ba? Kailangan talaga natin na mag-ano ng extra income. Yung iba naman, pag hilig nyo naman talaga yung mga online business, yung mga mag-ano kayo sa mga supplier ng mga damit, yung mga makeup, kung ano-anong hilig nyo. So kung ano po yung hilig nyo, yun po yung gawin nyo. Kasi kahit konti po yung mga bumibili, darating din po ang araw, ang panahon na talagang magbo-boom po yung ini-start niyo po na negosyo. So, yun lang po. God bless everyone. At sana lahat po ng mga nasimula natin ay lumago. Thank you. Thank you for watching everyone.